Kung sinusundan mo ang incredible run ni Alex Yala nitong mga nakaraang linggo, alam mong parang wala siyang balak huminto. Mula sa Washington, D.C., kung saan gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipina na nanalo ng WTA Tour Level Singles title hanggang sa kanyang pagpunta sa Toronto para sa National Bank Open. Tuloy-tuloy ang kanyang momentum. Sa Washington, 5 magkakasunod na panalo ang kanyang nakuha para makuha ang kanyang unang WTA title. Pagdating sa Toronto, 2 pa agad ang kanyang naipanalo. Kaya bago siya humarap kay Belinda Bencic, umabot na sa 7 consecutive singles wins ang kanyang winning streak. Pero biglang natapos ang lahat. At hindi lang basta natapos ang winning streak. Natalo si Alex Yala sa round of 16 ng Toronto. At ang score, 6-4, 6-0. Pero teka muna, bago ka malungkot dahil sa pagkatalo ni Alex, may isang bagay na dapat mong malaman. Kahit natalo siya, malaki pa rin ang kinita niya. At kung pagsasamahin mo ang kanyang recent earnings, ranking points, at ang napakalaking breakthrough niya sa Washington, mas lalo mong makikita kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang North American hardcourt run. Magkano nga ba ang nakuha niya sa Toronto? Magkano na ang kabuuang prize money niya? At pagkatapos ng Toronto, ano naman ang susunod na hakbang ng ating tennis superstar? Alamin natin. Bumalik muna tayo sa Toronto. Pagkatapos ng kanyang historic championship run sa Washington, hindi na nagpahinga ng matagal si Alex. Diretso siyang tumungo sa Toronto para sa National Bank Open, isang WTA 1000 tournament na kabilang sa pinakamalalaking event sa women's tennis. At dito, ipinagpatuloy niya ang momentum na nakuha niya sa Washington. Matapos ang 2 panalo sa Toronto, umabot siya sa round of 16. Ito ang unang pagkakataon na umabot si Alex sa ganitong kalalim na bahagi ng Toronto tournament. At ang reward, malaki. Pero sa round of 16, ibang challenge ang kanyang hinarap. Kaharap niya ang Swiss star na si Belinda Bencic, isang highly experienced player na sanay sa malalaking laban. At sa pagkakataong ito, hindi nakahanap si Alex ng sapat na rhythm. Nanalo si Bencic 6-4, 6-0. At doon natapos ang 7-match winning streak ni Alex Yala. Pero hindi ibig sabihin ito na naging failure ang kanyang Toronto campaign. Sa katunayan, malayo iyon sa katotohanan. Dahil bago pa man siya makarating sa round of 16, may pinagdaanan ng matinding laban si Alex. Sa kanyang 3rd round match laban kay Katie McNally, nakipagsabayan siya sa isang mahaba at pisikal na 3-set battle. Nanalo si Alex 6-3, 5-7, 6-4. Pero sa kalagitnaan ng laban, nadulas at bumagsak siya at tila na-roll ang kanyang right ankle. Kinailangan pa itong balutan bago niya ipagpatuloy ang laban. At kahit may problema sa kanyang paa, nagpatuloy siya. Hindi naging madali ang 3rd set, pero nagawa niyang tapusin ang laban at makuha ang panalo. Kaya pagdating sa laban kay Bencic, hindi lamang talent at strategy ang kailangang gamitin ni Alex. Kailangan din niyang harapin ang pagod mula sa sunod-sunod na tournaments at matches. At ngayon, ito na ang pinakaaabangan ng marami. Magkano ang kinita ni Alex Yala sa Toronto? Kahit natalo siya sa round of 16, hindi siya umuwi ng walang reward. Ayon sa official 2026 WTA prize money breakdown para sa Toronto, ang player na umabot sa 4th round o round of 16 ay makakakuha ng $81,800 US dollars. At bukod pa rito, makakakuha siya ng 120 WTA ranking points. Kung i-convert sa Philippine pesos, depende ito sa kasalukuyang exchange rate. Pero roughly, mahigit 4 na milyong piso yon. Isipin mo, isang tournament. Hindi siya nag-champion, hindi siya umabot sa semifinal, hindi siya umabot sa quarterfinal. Pero dahil nakapasok siya sa round of 16 ng isang WTA 1000 event, mahigit $80,000 ang guaranteed prize money niya. At dito natin makikita kung bakit napakalaki ng opportunity para sa isang player na gaya ni Alex. Ang Toronto ay isang WTA 1000 event. Ibig sabihin, napakataas ng ranking points at prize money na nakataya. Sa 2026 tournament breakdown, ganito ang progression ng singles prize money.
First round, $18,420. Second round, $28,245. Third round, $47,605. Round of 16, $81,800. Quarter final, $154,354. Semifinal, $297,315. Runner-up, $564,920. At ang champion? Napakalaki. $1,085,220. Kaya habang mas malayo ang nararating ng isang player, mas mabilis ding lumalaki ang kanyang earnings. At para kay Alex, ang $81,800 mula sa Toronto ay dagdag pa sa napakalaking prize money na kanyang nakuha sa mga nakaraang tournaments. At huwag nating kalimutan ang nangyari bago siya pumunta sa Toronto. Sa Washington, gumawa si Alex ng Philippine tennis history. Tinalo niya ang ilang malalaking pangalan sa tournament, kabilang sina Zheng Qinwen, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka, at sa final, ang top seed na si Jessica Pegula. At hindi lamang siya basta nanalo. Sa final, nanggaling siya sa isang set down para talunin si Pegula for 6, 6-4, 6-0. Dahil dito, si Alex Ayala ang naging kauna-unahang player mula sa Pilipinas na nanalo ng WTA Tour Level Singles title. At ang championship ay nagbigay sa kanya ng malaking financial boost. Ang champion sa Washington ay nakatanggap ng $252,000 at 500 ranking points. Kaya kung pagsasamahin mo ang kanyang recent success sa Washington at ang kanyang $81,800 Toronto payday, makikita mo kung gaano kalaki ang naging financial impact ng kanyang current run. Ngayon, magkano na nga ba ang kabuuang career prize money ni Alex? Dito kailangan nating maging maingat. May iba't ibang databases na naglalabas ng career prize money figures depende sa kung anong tournaments at events ang kasama sa kanilang computation. Kaya mas ligtas na sabihin na si Alex ay papalapit na sa $3 milyong mark sa career prize money kapag isinama ang kanyang recent earnings. At tandaan, 21 years old pa lamang si Alex. Ibig sabihin, hindi pa ito ang peak ng kanyang career. Maaring marami pa siyang tournaments, marami pang WTA titles, marami pang Grand Slam appearances, at syempre, marami pang prize money na maaring makuha sa mga susunod na taon. At ito ang mas exciting. Hindi lamang siya kumikita, umaakyat din ang kanyang ranking. Sa Toronto, nakakuha si Alex ng 120 ranking points dahil sa kanyang round of 16 finish. At bago pa siya makarating sa Toronto, malaki na rin ang naging boost sa ranking niya dahil sa kanyang historic Washington title. Ang championship na yon ay nagbigay sa kanya ng 500 WTA ranking points. Kaya hindi lamang pera ang nakuha niya mula sa kanyang recent run. May malaking epekto rin ito sa kanyang position sa world rankings. At mas mataas na ranking means mas magandang opportunities, mas maraming seeded tournaments, mas magandang draws sa ilang events. At higit sa lahat, mas lalong nakikilala si Alex sa international tennis scene. Kaya ngayon may tanong, failure ba ang Toronto campaign ni Alex Ayala? Absolutely not. Isipin mo ang timeline. Nanalo siya sa Washington, nag-celebrate, nagbiyahe, pumunta sa Toronto, naglaro ulit sa isang WTA 1000 event, umabot sa round of 16. At ginawa niya yon habang may physical concern matapos ang kanyang match laban kay McNally. At ang kalaban niya sa round of 16? Isang experienced player na gaya ni Belinda Bencic. Kaya kahit masakit ang 6-4, 6-0 na resulta, hindi nito binubura ang ginawa niya sa mga nakaraang linggo. Sa sports, hindi naman maaaring manalo sa bawat match. Ang mahalaga ay kung paano ginagamit ng isang athlete ang pagkatalo para maging mas mahusay sa susunod. At may ilang bagay na ipinakita sa atin ng Toronto run ni Alex. Una, kaya niyang manalo ng sunod-sunod. Pangalawa, kaya niyang humarap sa top-level competition. Pangatlo, kaya niyang lumaban kahit hindi perfect ang kanyang kondisyon. At pang-apat, kaya niyang mag-adjust mula sa isang malaking tournament papunta sa isa pa. Ito ang mga bagay na napakahalaga habang lumalaki ang isang young professional athlete.
Hindi lamang raw talent ang kailangan. Kailangan ng fitness. Kailangan ng mental strength. Kailangan ng consistency. At higit sa lahat, kailangan ng experience. At bawat tournament na nilalaro ni Alex ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na karanasan. Ngayon, ano ang susunod? Pagkatapos ng Toronto, ang susunod na major stop sa kanyang North American hardcourt schedule ay ang Cincinnati Open, isa ring WTA 1000 tournament. Ang Cincinnati event ay nakatakdang tumakbo mula August 13 hanggang August 23, 2026. At dito, magkakaroon ulit si Alex ng pagkakataong makakuha ng ranking points at malaking prize money. Sa Cincinnati, ang round of 16 ay nagkakahalaga ng $81,752 at $120 ranking points, halos kapantay ng Toronto payout. Kaya kung makakabawi siya at makakagawa ulit ng deep run, maaari na namang madagdagan ng malaki ang kanyang career earnings. Pero mas mahalaga pa rito, ang Cincinnati ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa mas malaking target, the US Open. Kaya oo, natapos ang 7-match winning streak ni Alex Ayala. Natalo siya kay Belinda Bencic sa Toronto at masakit ang naging scoreline na 6-4, 6-0. Pero kung titingnan mo ang buong picture, hindi ito isang kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng isang young Filipina athlete na patuloy na umaakyat sa international tennis. Mula sa historic WTA title sa Washington hanggang sa round of 16 finish sa Toronto, nakakuha siya ng mahahalagang ranking points, malaking prize money, at higit sa lahat, valuable experience. Ang $81,800 na kanyang nakuha sa Toronto ay maaaring isang malaking halaga para sa ordinaryong tao. Pero para kay Alex, maaari itong maging bahagi lamang ng mas malaking career na kanyang binubuo. Dahil hindi pa tapos ang kanyang journey. At 21 years old pa lamang siya. Marami pa siyang taon para mag-develop. Marami pa siyang tournaments na lalaruin. Marami pa siyang top players na makakaharap. At marami pa siyang pagkakataong gumawa ng history para sa Pilipinas. Ang next stop, Cincinnati. At pagkatapos noon, mas malaking stage na naman, the US Open. Kaya ang tanong ngayon ay hindi na, matatalo ba si Alex? Dahil normal lang ang matalo sa professional tennis. Ang mas magandang tanong ay, gaano pa kataas ang kayang marating ni Alex Ayala? Mula sa isang batang Filipina na nangangarap makalaro sa pinakamalalaking tennis courts sa mundo, ngayon ay isa na siyang WTA champion. At habang patuloy siyang lumalaban sa international stage, patuloy din siyang nagbibigay ng bagong inspirasyon sa mga batang Pilipino na nangangarap ding makapasok sa mundo ng professional sports. Hindi man niya nakuha ang Toronto title, may dala siyang something far more important: experience, confidence, ranking points, prize money, at momentum. At higit sa lahat, dala niya ang suporta ng milyon-milyong Pilipino. Kaya sa susunod na makita natin si Alex sa court, huwag nating tingnan ang Toronto bilang isang pagkatalo. Tingnan natin ito bilang isa pang chapter sa mas mahaba niyang journey. Dahil ang tunay na goal ni Alex Ayala ay hindi lamang manalo sa isang tournament. Ang goal ay maging mas mahusay, match after match, tournament after tournament, at taon-taon. At kung pagbabasehan ang kanyang mga ginawa nitong mga nakaraang linggo, malinaw na malayo pa ang mararating ng Filipina tennis star na ito. Ano ang masasabi mo sa Toronto run ni Alex Ayala? Para sa'yo, successful pa rin ba ang kanyang campaign kahit natapos ang kanyang 7-match winning streak? At gaano kataas sa tingin mo ang kayang marating ni Alex sa Cincinnati at sa paparating na US Open? I-comment mo sa baba ang iyong opinion. At kung gusto mo pa ng mga latest updates, kwento at nakakagulat na impormasyon tungkol kay Alex Ayala at sa iba pang Filipino athletes, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-click ang notification bell. Dahil dito, susundan natin ang bawat laban, bawat panalo, bawat milestone at bawat bagong chapter sa makasaysayang journey ni Alex Ayala.